Welcome sa Landas ng Pag-asa. Gamitin ko yung Taglish Bible ko para basahin ang magandang balita ngayong araw na ito. Simula noon, sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya ang mangyayari sa kanya. Dapat akong pumunta sa Jerusalem. Pahihirapan ako ng mga Jewish leaders, ng mga chief priests, at ang mga teachers ng law. At saka ako papatayin. Pero bubuhayin ako ulit sa ikatlong araw. Dinala siya ni Peter sa isang tabi at saka siya sinaway. Lord, wag naman sana. Hindi mangyari sa inyo ang bagay na yan. Pero hinarap ni Jesus si Peter at sinabi, layuan mo ako, Satan. Nakaharang ka sa dadaanan ko. Ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya, kung gusto ninyong sumunod sa akin, kalimutan niyo dapat ang sarili ninyo. Pasanin ng krus ninyo at sumunod kayo sa akin. Ang gustong magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Pero kung mawawala ang buhay niyo alang-alang sa akin at sa magandang balita, maliligtas niya ito. Dahil ano ba ang mapapala ng isang tao kung makuha man niya ang buong mundo pero mawala naman ang buhay niya? Siyempre wala. Walang mabibigay ang tao kapalit ng buhay niya. Dahil darating ang Son of Man kasama ng mga angels niya, nasa kanya ang dakilang kapangyarihan ng Ama. At pagkatapos, bibigyan niya ng reward ang mga taong depende sa ginawa nila. Grabe itong kwento na ito, di ba? Ano man naman, masisisi mo ba si Pedro, si Peter, nung sinabi ni Jesus sa kanya na maghihirap siya, mag-aalay ng buhay, at sa ikatlong araw, mabubuhay na muli? Siyempre, naisip ni Peter, abay, dapat hindi mangyari sa iyo yan, Lord. Pero ano sabi ni Jesus? Itong sinasabi mo, Peter, para kang si Satan. Hinahadlangan mo akong gawin ang dapat kong gawin. Sa bandang huli, sinabi niya na kung susunod kayo sa akin, dapat kalimutan niyo yung sarili ninyo at pasanin ninyo ang mga krus ninyo. Katulad ko. Alam nyo, minsan, pagka narinig mo itong magandang balita ang ito, ano namang kinaganda ng balita na yan? Pero maganda ang sinabi ni Jesus eh. Ano mangyayari sa iyo kung nakuha mo lahat ng bagay sa mundo, lahat ng kayamanan, pero sa bandang huli, mawawala ang iyong buhay, o mawawala ang buhay mo sa Panginoon? Anong saysay niyan? Tama rin naman si Jesus. Pagka nagdesisyon tayong sumunod sa Kanya, di ba hindi naman ganun kadali? Sabi nga ng marami, mas masarap gumawa ng mali, mas masarap gumawa ng kasalanan. Minsan ang kabutihan, mabigat dalhin. Pero ito naman ang pinapaalala sa atin ni Jesus. Pag bumalik siya, panghusgahan ng mundo, titignan niya ang ginawa natin sa ating buhay. Sana naman katulad kayo ng yumao kong tatay na naisip niya na malapit na siyang mamatay. Sabi niya sa akin, Raul, cool ka lang, masyado ka nag-aalala, maayos naman ang buhay ko, minahal ko ang nanay mo at minahal ko kayo magkapatid, goods na ako, okay na yung buhay ko. Hindi madaling magmahal, hindi madaling magsilbi, pero sa bandang huli, yun ang magdadala sa atin para matanggap natin ang gantimpalang manggagaling kay Jesus. God bless! Sana itong ebanghelyo na ito ay maging inspirasyon sa atin sa kalagitnaan ng paghirap natin sa pagsunod sa Diyos. Ipilitin nating
gawin ang tama para makita natin si Jesus na bigyan tayo ng gantimpala. God bless.